Ngayon po ay sasagot po tayo dun sa ilang mga comments ng reaction video na ating ginawa. Hinggil po ito dun sa gospel na itinuturo ng Bride of Christ. Uulitin ko po mga kababayan, ito po ay binabato lang sa akin. Hindi ko po intensyon na atakihin ang sinuman. Ito po ay request ng mga viewers po, kaya natin tinatalakay. Ako po ay speaker lang dito. Kaya sana wag naman po na isipin ninyo na ako'y naninira. By the way, humihingi po ako ng paumanhin sa ilang mga followers nila na dumagsa dito sa ating comment section. Nakita ko yung mga comments kasi sumasagot din yung ating mga researcher. So hindi lang ako yung laging nakakasagot sa comment, may mga researcher tayong sumasagot doon. At alam ko po na nasaktan kayo dahil nasagasaan ang inyong paniniwala. Kahit naman siguro ako, mararamdaman ko yon. Pero ganun po talaga ang katotohanan, masakit, mapait. Pero alam nyo kasi walang maliligtas kung walang masasaktan. Kaya nga si Kristo nasaktan para tayo maligtas, di ba? At yung kanyang mensahe, masakit yon sa pandinig ng mga Hudyo, ng mga Fariseo, ng mga Saduseo. So masakit ang katotohanan. So yun po ang layunin natin mga kababayan. Sabihin ang totoo, sumagot sa tanong, itama ang mali. Hindi po paninira ang tawag doon. Kasi sabi nung iba naninira, Hindi po. Sumasagot lang tayo sa request na ipinapadala sa atin at sinasabi lang natin kung anong nakasulat. Hindi kailanman magiging paninira ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tandaan niyo yan. So, umpisahan na po natin. So, dito sa isang comment ni user FC6OY91M3R. Anyway, sabi niya dito, kayong nagsisikap, by the way, kinote niya yung Galatians chapter 5, verse 4. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ayan, isaksak mo yan sa kokote mo, mangmang. Ang talino mo ay talinong pangsanglibutan lang. Gumagawa ka ng reaction video pero sablay naman. Punta ka kasi sa original manuscript sa Hebrew or sa Greek para malaman mo ang tunay na sinasabi ng Biblia. Hindi yung tira ka ng tira pero sablay naman. Isaksak mo yan sa kokote mo, LBM, STJBM. So yan po yung tanong ng ligtas. Ligtas po ang nagsasalita dyan mga kababayan. Ganda ng salita, ligtas na ligtas siya. Alam mo kapatid, hindi naman galing sa'yo tong sagot mo na to Napanood mo lang to dun sa latest upload ng pastor mo. Pinadala kasi sa akin kanina yung download, kaya napanood ko. So mabuti pa i-play natin, Kapag under the law ka, kailangan sundin mo lahat. Yun yung sabi ni James, Tama yung sinabi ni James, balik tayo dyan, Sinabi ni James sa chapter 2, ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. O, di ba? Gustong-gusto nyo ng law, kailangan sundin nyo lahat. Di ba? Nasabi ni James dito, sapagkat ang Diyos na nagsasabing huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsasabing huwag kang papatay. Kung hindi ka naman nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang buong kautusan. O ganun pala ang kautusan, kapatid. Di pwedeng ang kautusan ay sundin mo ng 5% lang, kailangan 100%. So ayan, sabi niya? Gustong-gusto nyo ng law, kailangan sundin nyo lahat. So, ang dating nito sa akin, parang siya naman, ayaw na ayaw niya ng law. Ayaw na ayaw niya ng kautusan. Actually, tama naman yung binasa niya dun sa aklat ni Santiago na kung natitisod ka sa isa, nagiging makasalanan ka sa lahat. Pero ang tanong, binasa mo ba yung buong chapter ng James chapter 2? Kasi yung mga followers nila doon nagagalit sa akin, hindi daw ako marunong magbasa ng konteksto. Hindi ko daw binabasa yung buong chapter. So ibabalik ko naman sa kanila yung tanong. Diyan ba sa buong chapter ng James chapter 2, after sabihin ni Santiago na sino mang natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat, binasa mo ba yung buong chapter? May sinabi ba siya na, o sige, wag na lang nating sundin yan kasi mahirap
Biruin mo, nagkamali ka sa isa, tisod ka na sa lahat. Mahirap, kaya wag na natin sundin. May ganun bang sinabi si Santiago? Ano sabi ni Santiago? Kung babasahin natin yung konteksto ha. Dito sa James chapter 2 verse 12. Konteksto to mga kababayan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Nakita nyo? Hindi sinabi ni Santiago na wag na nating sundin kasi mahirap. Hindi natin yan masusunod, imposible. Hindi ganun na sinabi niya eh. Ang sabi niya, hahatulan ka ayon sa kautusan ng kalayaan. Kasi sa ibang salin, ang nakalagay dyan, kautusan ng kalayaan. Anong kautusan yon? Yun, yung pinag-uusapan niya dyan sa chapter na yan. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magsinungaling, etc. etc. At yan lahat, nasa 10 utos yan mga kababayan. Sabi ni Santiago, dyan ka hahatulan. Yung binasa ni Pastor hanggang 10 lang. Kumbaga, konti na lang, nandun na siya sa verse 12 eh. Sabi sa verse 12, kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo o dun sa kautusan ng kalayaan. So may kautusan talaga na pagbabasihan sa paghuhukom. At kung itutuloy pa natin yung konteksto, ang sabi ni Santiago ganito, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong pananampalataya? Kayo sumagot. Sige, kayo sumagot. Yung taong may pananampalataya daw pero walang gawa, sabi ni Santiago, maliligtas ba siya ng ganong pananampalataya? Rhetorical kasi ito eh. Kumbaga ito yung tanong na nandun na rin yung sagot. Meaning, kailangan ng gawa para maligtas ka dun sa pananampalataya mo. Ang linaw-linaw niyan. Binabasa ko lang. Hindi ako may sabi niyan, mga kababayan. Ang linaw-linaw, ano? Ulitin natin. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganung pananampalataya? So, ibig sabihin, meron talagang kinalaman ang gawa sa kaligtasan. Ang laki-laki ng letra por letra pa nakasulat dyan, mga kababayan. So, may sinabi ba si James na wag lang sundin? Wala. Sasabihin ng mga pastor, wag na nating sundin. So, saan nyo po nakuha yun, yung wag nang sundin? Yun ang tinatawag ko na dagdag. Dinadagdagan ninyo yung nakasulat kahit wala namang sinabing ganun yung gawin nyo. Ang sabi ni Kristo, ang daan tungo sa buhay ay makipot. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay nasa makipot na daan. Hindi yung daan na pwede kang magsama ng limang kabit. O kaya 10 kabit. Hindi. Hindi yung daan para magpahapay-hapay ka sa kalasingan. Dahil makipot lang yon, iskinita lang yon. So, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito, mag-effort ka para makadaan ka dyan. Kailangan mo ng effort para makatawid ka hanggang dun sa buhay. At yan naman talaga ang buhay ng isang Kristiyano. Kailangan mong mag-effort. Hindi totoo na hindi mo kailangan ng performance. No. Wala sa Biblia yon. Kailangan mong mag-effort, kailangan mong magtiis, kailangan mong magbigay ng 100% obedience sa Diyos. Hindi 5%. Kaya sabi ni Santiago, ang natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Pero hindi niya sinabi na huwag niyong sundin. Dahil ang requirements ng Biblia, kailangan mong magbigay ng 100% obedience sa Diyos. Hindi 5%, hindi kung ilan lang ang gusto mo. Ang sabi ni Kristo, na guro ng Kristyanismo at tagapagligtas, Mateo 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalaga. Hindi basura, hindi basahan. Pinakamahalaga. Kasi sabi nila, pag sinunod mo daw yung utos, basahan lang eh. So kahit anong gawin mo, no, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, unang bahagi, sabi dyan, lahat tayo ay naging marumi
sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. So kahit anong bait mo, kahit anong galing mo, kahit masunod mo pa ang lahat ng utos sa Biblia, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos. O sige nga, sundin mo to, basahan lang to, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, basahan lang yon. So papaano natin iibigin ng Diyos? Basa sa unang 1:5-3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Nakita nyo, letra por letra. Ha? Pag hindi mo sinunod dito, yung pananampalataya mo ang basura. O eto ha, pakinggan ninyo. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, na anupat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Nakita niyo yan mga kababayan? So hindi pananampalataya lang. Mas mahalaga pa rin yung pag-ibig. Lalo-lalo na yung pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. So kung hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos, walang kwenta yung pananampalataya mo. Nakita niyo? Yun ang nasa Biblia eh. Mahirap bang sundin ang utos ng Diyos? Mahirap kung wala kang Kristo. Tandaan nyo, ang taong nagsasabi na mahirap sumunod sa Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Ang taong nagsasabi na mahirap sundin ang utos ng Diyos, hindi niya mahal ang Diyos. Wala kang kasamang Kristo sa buhay, kaya ka nahihirapan. At wala kang ring pag-ibig sa Diyos, kaya ang dami mong dahilan. Buti pa nga yung asawa mo ngayon eh. Nung nagliligawan pa lang kayo, lahat ginagawa mo, di ba? Lahat ng ginagawa mo noon na ayaw niya, tinigil mo para mapasagot mo siya. Nangako ka pang aabutin mo yung buwan at mga bituin para sa kanya eh. Tingin mo siguro sa sarili mo, Superman ka eh, no? O bakit yon nagawa mo? Bakit pag sa Diyos, ang hirap eh. Hindi ko kaya. Kainaan ko kasi yan eh. Normal kasi sa akin magkasala. O, kaya kapag nakarinig ng pastor na medyo madali ang turo, yun ang papaniwalaan. Ginawa kasing maluwang ng mga pastor ang daan ng kaligtasan na ang sabi ni Kristo ay makipot. So dahil maluwang, madaming pumapasok doon. Hindi nila alam, ang dulo nun hukay. Alam nyo, yun talaga kasi yung turo ng Biblia eh. Ganon talaga ang buhay ng Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin na ang buhay ng Kristiyano is wala kang gagawin, kukuyakoy ka lang, o kaya kung kailan mo lang gustong magbago, gagawa at gagawa ka, magtitiis ka, magtitiyaga ka. Hindi ka Kristiyano pag wala kang tiniis eh. O, pakinggan ninyo sa 1 Pedro 4:16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata ng gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. So, ang buhay ng Kristiyano, maraming binabatayan eh, maraming ne-effort, maraming pinagtitiisan. Kaya pag may pastor na nangaral sa inyo na hindi na kailangan gumawa, hindi galing kay Kristo yun. Hindi galing sa Diyos yun, ikinalulungkot kong sabihin. Verse 4, moving forward, sabi dito, no, kayo nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggahan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. O, di ba, linaw? Tinan nyo, no? Naririnig nyo sa akin to. Eh, hindi naman ako may sabi. Ayan, no? Yung mga pinapangaral ko sa inyo, hindi naman ako may sabi nun eh. Ito yun, dito ko kinuha yun. Ngayon, ini-expose sa inyo, kitang-kita nyo naman, Bible na Bible itong binabasa natin. Ang linaw-linaw, ang lalaki ng letra por letra. Tapos ginamit niya yung Galatia 5:4. Mabuti pa, basahin natin, ano? Ang sabi dito, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. So ito yung ginamit nung nag-comment kanina. So sabi ng Habib, kinuha niya lang din to dun sa upload ng pastor niya eh. Pero ang tanong, binasa mo ba sa konteksto kung anong kautusan yung tinutukoy dyan? Pag ba nakabasa ka ng kautusan ang tinutukoy doon, lahat ng utos sa Biblia, pati utos ni Kristo kasama, mali po yun mga kababayan, di ganun yun. Ang sabi ni Kristo sa Mateo 28:19 hanggang 20, kaya humayo kayo,
at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, kasama Pilipinas. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. See? So ito bang kautusan na to, isasama mo dyan sa Galacia 5:4? Sige nga. Ano bang kautusan niyang nasa Galacia 5:4? O di basahin natin sa konteksto. Inaakusahan nyo na ako yung hindi nagbabasa sa konteksto Pero kayo naman pala yun. O ano yung nasa konteksto? Basa. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napapatuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. O ano daw kautusan yan? Yan ay kautusan na may kaugnayan sa circumcision. Ano bang kautusan? Yung kautusang may kaugnayan sa circumcision. Basa sa Gawa 15:1. May ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. So ano daw yung kautusan na may kasamang o may kinalaman sa pagtutuli, sa circumcision? Yung kautusan ni Moises. So hindi pala ang tinutukoy dyan lahat ng kautusan. Di mo pwedeng isama yung kautusan ni Kristo dyan na inutos niya sa Mateo 28:19 hanggang 20. Di ba? So, yung kautusan na tinutukoy sa Galacia 5:4 ay kautusan ni Moises, hindi lahat ng utos. O ano katunayan na hindi lahat ng utos ang tinutukoy dyan? Basahin ulit natin sa konteksto, Galacia 5:6. Sapagkat kay Kristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang hindi pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa. Pansin nyo? Gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. 14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. So, tanong, lahat ba ng kautusan yung tinutukoy dyan sa verse 4? Hindi, kasi pag nilahat mo, pati yung kautusan na nagtuturo ng pag-ibig, aalisin mo na, isasama mo na, di ba? So, ayan, naliwaliwanag, magbasa kayo. Sana pag nangangaral yung pastor nyo, titignan nyo rin sa sarili nyong Biblia. Hindi yung nakangangalang tayo sa kung anong sasabihin ng pastor. Madali tayong maliligaw pag ganun Tandaan nyo, hindi lang po sa pakikinig ang kaligtasan, magbabasa ka din. Pakinggan nyo, Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad. Tutupad o hindi, tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So tutupad, yun ang sabi sa Biblia, letra por letra, hindi ako nagsabi. Nakasulat yan, malinaw na malinaw, ang laki-laki. Hiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo yung kagandahang loob ng Diyos. Biro mo, pinagmamalaki mo sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos. Nakakala mo yung pagsunod mo sa Diyos, mapiplease mo ang Diyos para iligtas ka, para pagpalain ka, para paboran ka, para pagalingin ka, at para maging matuwid ka. Sabi niya, akala mo daw mapiplease mo ang Diyos sa pagsunod mo? O bakit hindi ba? Hindi mo ba mapiplease ang Diyos sa pagsunod? Basa, unang Juan 3:22. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos, at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Nakakalugod, hindi. Nakakalugod. Ayan, letra por letra, maliwanag. Kahit man magulang mo, pag sinunod mo utos na magulang mo, di ba matutuwa? Ganon din ang Diyos. Dahil ang Diyos magulang din natin yan. Kaya nga tawag sa Kanya, Ama So, sa katunayan, pag nagkaroon ng judgment, hindi naman tatanungin ni Kristo kung sumampalataya ka Hindi tatanungin ni Kristo yun. Para kailigtas ni Kristo sa judgment, sa second coming, hindi issue yung sinabi mo lang na sumampalataya ka.
Ano pinakamalaking issue sa judgment ni Christ? Pakinggan ninyo, Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Sasabihin ko sa kanila, kailanman di ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. O di may gagawin ka para pumasa ka sa paghukom, gagawin mo yung kalooban ng Diyos, yung kanyang mga utos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Basa, awit 48, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So tama yung sinabi ni Santiago. Sa judgment, kautusan ang gagamiting batayan. Yung pagsunod mo sa kautusan, yung paggawa mo ng kautusan. Baka naman hindi pa rin sapat sa inyo dyan, yung mga followers niya. Baka hindi pa po sapat sa inyo itong sinabi ng Panginoong Jesus at ni Santiago. Di magbasa pa tayo, no? Dagdagan pa natin. Ano sabi sa Apokalipsis ni Juan? Dito sa Apokalipsis 22:12, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Nakita nyo? Linaw, di ba? Sang-ayon ba si Pablo dyan? Baka iba turo ni Pablo. Tingnan natin sa Roma 2:5. Ngunit dahil sa katigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa pagpapahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan, ay ibibigay niya ang buhay na walang hanggan. Nakita niyo yan? Ang nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, sa paghahangad ng karangalan, yung karangalang ukol sa Diyos, kadakilaan, at kawalang kamatayan, buhay na walang hanggan, ang ibibigay din sa iyo, buhay na walang hanggan. Isa pa, Unang Korinto 15:58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan. Hindi basahan, ibig sabihin. Na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Nakita nyo? Linaw, di ba? You reject Christ if you perform. Di ba? Pag pinagmamalaki mo sa Diyos yung ministry mo, at pinagmamalaki mo sa Diyos na ang galing-galing mo sa ministry, ang pinagmamalaki mo sa Diyos na ikaw ay prayerful, ikaw ay nagpa-fasting, ikaw ay puspos ng banal na spirito, ang sabi diyan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang gandahang loob ng Diyos. So, ito napansin ko dito Kada na lang pinag-uusapan ang works, ang bukang bibig ng mga to, pagmamalaki. Ba't ganun? Gumawa ka ng mabuti, magmamalaki ka. Sumunod ka sa utos, nagmamalaki ka. Kada na lang involve ang salitang gawa, ang lagi nilang nasa isip, nagmamalaki. So sumunod ka lang, nagmamalaki ka na. Ganun ba yon? Alam mo, kapag ikaw ay sumasampalataya, pinapapasok mo si Kristo sa buhay mo. Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na. Kaya yung pagsunod mo sa utos, yung paggawa mo ng mabuti, hindi na ikaw ang gumagawa nun, kundi yung Espiritu ni Kristo na nananahan sa iyo. Yun na yung gumagawa sa iyo, kaya ka nakakagawa ng mabuti. Ito pakinggan ninyo sa Filipos 2:13. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng kakayahan, ng ability, ng lakas para magawa mo yung kanyang kalooban. So ano ipagmamalaki mo? Pwede ka bang magmalaki? Hindi mo naman lakas yun Diba? Tinanggap mo si Kristo, then
napansin mo lahat ng masasamang ginawa mo noon, hindi mo na ginagawa. Dahil ba yon sa kakayahan mo para magmalaki ka? Hindi. Dahil kay Kristo yon. At dahil sa Diyos, dahil Diyos ang nagbigay ng kakayahan sa iyo para magawa mo yung mabubuting nagagawa mo ngayon. Tapos may pastor na magsasabi, basahan yan, nagmamalaki ka. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kayo mag-isip. Ibig mo sabihin, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, basahan? Yung kakayahang binigay sa iyo, ang finished product, basahan? Yun ang tinututulan ko, mga kababayan. Kinakatwiran kasi nung iba, kasi yun yung nakasulat sa Efeso 2:8 hanggang 9. Di basahin natin, ba nakasulat doon? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Tama. Tama naman yun. Pero anong gawa? Yun ang tanong, anong gawa? At iniligtas saan? Ba't di kayo magbasa ng konteksto? Bakit pinutol nyo lang dyan sa Ephesians chapter 2 verse 9? Anong gawa? At iniligtas saan? Basa. Ephesians chapter 2 verse 1, umpisahan natin sa 1. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay pa dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nabubuhay pa tayo sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. Tayo nooy katutubong mga anak ng galit, gaya naman ng iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa, mayaman siya sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. Saan naligtas? Naligtas ka dun sa kasalanan na ikaw dati. Yung mga kasalanang hindi mo mahinto-hinto, kaya si Satanas ang naghahari sa buhay mo iniligtas ka ng Diyos doon. At kayo'y binuhay niya, sabi sa verse 1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Doon ka niligtas. Kasi patay ka nun Inabsuelto ka sa kasalanan mo. So ang tanong, babalik ka pa ba sa kasalanan mo kung saan ka inabsuelto? Kumbaga sa bilibid, inabsuelto ka ng parol ng presidente. Babalik ka pa ba sa bilibid? Gagawa ka pang krimen? Siyempre, hindi na, di ba? O tapos, ano sabi pa dyan? Hindi nyo binabasa to Selective kasi yung, alam nyo, selective kasi kayo magbasa. Tapos yung iba, lakas ng loob na sabihin, ako pa yung out of context. Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Anong gawa? Mabuting gawa ba? Hindi. Kasi, paano ka gagawa ng mabuting gawa, nasa ilalim ka nga ng kapangyarihan ng dyablo. Diba? Puro masasama nga ginagawa mo. At wala ka pang aral, wala ka pang alam na aral. So, anong gawa ang gagawin mo? Anong gawa ang ipagmamalaki mo kung wala ka pang malay sa tama at mali ng Diyos? Dahil nasa kasalanan ka at wala kang alam na katotohanan. So, naawa ang Diyos sa'yo. Inalis ka sa ganong kalagayan, binuhay ka sa gitna ng mga patay. Kasi alam nyo, yung mga makasalanan, patay ang tingin ng Diyos sa kanila mga patay ang tingin ng Diyos. Pakinggan ninyo, 1 Timoteo 5:6, datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Pakita nyo yan? Pero dahil na kay Kristo ka na, binuhay ka na doon, inalis ka na doon sa dating mong mga kasalanan. So, alam mo na yung aral, tinuruan ka ng aral. Sabi nga ni Kristo, na ituro ninyo sa kanilang sundin ang lahat ng mga iniutos ko. So, tanong, wala ka bang gagawin? Wala. Kung kailan mo lang maramdaman na parang gusto mong magbago, doon ka lang magbabago, ganun ba yun? Wala kang gagawin, kukuya-kuy ka lang, tuloy. Ephesians chapter 2 verse 10, ito, hindi nyo binabasa to. Isang hakbang na lang, nandun na kayo sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. See? Huwag nyo kasi puputulin sa verse 9. Tuloy nyo,
Isang verse na lang eh. Di gagawa ka, di ba? May inihanda si Kristo na daan para lakaran mo. Kasi dati, walang direksyon ng buhay mo eh. Puro masasama ang ginagawa mo. Kaya, naghanda si Kristo ng landas na dapat mong sundan para magkaroon ka ng direksyon. At dun sa daan na yun na inihanda niya, puro mabubuting bagay at gawa ang nandun. Mahirap bang intindihin yun, mga kababayan? Niloloko ko ba kayo? Ayan letra por letra. Huwag lang kayong selective magbasa, makakarating kayo sa katotohanan eh. Dapat kasi natin maintindihan na yung pagpipray po natin, pagbabasaw natin ng Bible, ay bunga lang po yan ng kaligtasan natin. Yung pag-anib natin sa iglesia, bunga. Puro bunga lang mo yan, bunga. Hindi po yan yung dahilan para ikaw ay maligtas, para ikipaboran ng Diyos. Hindi yun eh. Ayan, bunga. Bunga lang daw. Tanong, bakit? Pwede ka bang maligtas kung wala kang bunga? Basa. Pakinggan ninyo sa Mateo 21:43. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga. Nakita nyo? Inaalis pala ng Diyos ang kaharian niya sa isang tao o sa isang bansa. At ibibigay sa nagkakabunga. Pag inalis sa'yo, ligtas ka ba nun? Nakita nyo? Sa Lucas 13:6. Ito, napakaganda nitong parabola na to eh. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igo sa kanyang ubasan. Minsan ay tinitingnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Pero wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ko ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, puputulin na po natin. See? Puputulin ka ng Diyos pag hindi ka nagkakabunga. So paano ka maliligtas nun pag pinutol ka? Diba? Kaya wag po sabihin na bunga lang yan. Alam mo naman kung anong ginagawa sa sangang hindi nagkakabunga, di ba? Kapag pinutol, inihahagi sa siga. So, kaya wag mong sabihin na bunga lang yan, dahil kung wala yan, tatagpasin ka ng Diyos. Maniwala ka. Eto pa. Eto, may isang comment na finorward sa akin. Pakiayos nga yung ano. Sige. Eto na ba? Okay. Ito yung comment ni Anedrek Guitars. Mr. Free Spirit 16, may bunga kasi ang pananampalataya, men. Ngayon, malinaw dito. Hindi rin ako sigurado kung tama ako sa termino na ito. Galatians chapter 5, 22, 23, 23, 23, RTPV 05. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Roma 10:3-4 ang salita ng Diyos. Ito'y sa dahilang hindi nila alam kung papaano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Palagay ko, kusa mo na lang din magagawa yung mga yan at mga kautusan na yon kapag sumampalataya ka ng buong puso sa anak ng Diyos. Exactly, tama. Tama, Mr. Anedrek Guitars. Tama po yun. Magagawa mo talaga yan kapag buong puso kang sumampalataya. Which is, iyon nga po yung kailangan. Yun nga po yung sinasabi ko. Buong pusong pananampalataya. Kasi, peke ang pananampalataya mo kung hindi ka nagkakabunga ng ganyan. Kung hindi nakikita sa buhay mo yan at hindi mo ginagawa, peke ang pananampalataya mo. Meaning, the genuine faith is the faith that works. Faith that bear fruits. Ang problema kasi, ang sabi ng pastor nila, basahang marumi ang mabuting gawa. Meaning, basahan ang bunga ng pananampalataya, di ba? Kasi sabi mo, magagawa lang yan kung meron kang buong pananampalataya. So meaning, kung yan ay bunga ng tunay na pananampalataya, lalabas, basahan lang yan, walang kwenta yan. Kasi yun ang sabi ng pastor di ba? Ang mabuting gawa ay basahan sa harap ng Diyos. So basahan lang yan. Yun mismo yung tinututulang ko. Maling turo kasi yun na sabihin mong basahan ang mabuting gawa na natural lang magkasala. Yun lang naman mga kapatid.
ligtas ka pa rin kahit gumawa ka ng hindi maganda. Tama ba yung aral na yon? Yung pagbabago, darating din yan, hintay-hintay lang, tama ba yon? Paano kung hindi na dumating? Ligtas pa rin? Kaya nga mali yung once save, always save Kapag ang isang tao hindi namunga kay Kristo, pwede pang maghintay ang Diyos ng ilang buwan o ilang taon, pero pag wala talagang bunga yan, ano sabi nung parable na binasa natin kanina? Kung namunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, puputulin po natin. See? Ligtas ka ba nun o hindi? Hindi ka ligtas niyan, ayon sa Biblia. Ang problema, paano ka naman mamumunga kung ang nasa isip mo, ligtas ka na. At yung paggawa ng mabuti is basahan lang, walang kwenta. Diba? Isipin nyo yun, mga kababayan. Kaya nasasabi ko na delikadong gospel yung pinapangaral ng kabila.